Dito nagsisimula ang eksena kung saan ang gumagapang na Ninja Turtle ay hinarap ang ating Chad. Ang pangit na nilalang na ito ay nagsimulang gumawa ng kakaibang ingay, at sa isang iglap, bigla nitong sinunggaban ang ating Chad. Ginamit nito ang matatalas nitong kuko at bahagyang nasugatan ang ating bida. Ngunit hindi siya natinag. Agad niyang hinawakan ang kanyang punyal at inatake ito mula sa iba't ibang direksyon, patuloy na naghahatid ng sunod-sunod na simpleng saksak. Ngunit tulad ng inaasahan ng ating Chad, wala itong epekto. Hindi niya ramdam na nasusugatan ang halimaw. Ang hinala niya, dahil ito'y gawa mula sa mga hinanakit at sama ng loob. Ang mas nakakakilabot, tila hindi nito iniinda ang anumang pisikal na pinsala, ngunit ang sarili nitong pisikal na atake ay gumagana. Biglang nagpakita si Snakey, at ipinaliwanag sa ating Chad na likas lang na hindi gumana ang kanyang mga atake. Matapos ang lahat, ang bawat masasamang espiritu ay isang uri ng AO form. Iminungkahi ni Snakey na siya na ang bahala sa Ninja Turtle. Tinanong ng ating Chad ang kanyang Pokemon kung may paraan ba itong talunin ang kalaban. Dahil dito, biglang naging kampante si Snakey at naglabas ng makapal na ulap. Pinaalalahanan niya ang ating Chad na tila nalimutan nito ang isang bagay, mulat sa pool, ginagamit niya si Snakey bilang isang taga-supply ng lason. Sa loob ng isang iglap, nabalot ng makapal na ulap ang buong paligid. Sinabi ni Snakey na siya ay isang masamang espiritong nabuhay ng 1,000 taon. Naguluhan ang mga kasama ni Yunming dahil sa sobrang kapal ng usok, hindi na nila makita ang nangyayari, ganun din ang pangit na Ninja Turtle. Hindi ito makaintindi ng kahit ano dahil, mababa ang IQ nito. Tulad nating lahat, sinabihan ni Yunming si Snakey na tapusin na agad ang laban dahil maraming mata ang nakatingin sa kanila. Sa puntong ito, lumabas mula sa katawan ng ating Chad si Snakey, sa kanyang tunay na anyo, agad niyang naunawaan ang gustong ipahiwatig ng kanyang master. Napakalaki ni Snakey, sa harap niya. Ang pangit na Ninja Turtle ay parang langgam, sinabi ni Snakey sa nilalang na ito na, para sa isang bagong silang na espiritu. Kahanga-hanga ang lakas nito, ngunit hindi ito magiging katapat niya. Isang espiritong pinaghirapang palakasin sa loob ng 1,000 taon, at sa huli, ito rin ay magiging pagkain lamang ni Snakey. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa isang iglap, nilamon ni Snakey ang masamang espiritu sa isang kagatlang, kasabay nito, unti-unting naglaho ang makapal na ulap, habang patuloy nang inangatan ni Snakey ang kanyang nahuling pagkain. Samantala, lumapit si Baldy kay Yunming at nagtanong kung ayos lang ba siya. Medyo kabado ang ating Chad ngunit sinigurado niyang ayos lang siya. Si Snakey naman ay abala pa rin sa pagtunaw sa halimaw na kanyang nilamon. Pinuri siya ni Fatty, sinasabing ang malaulap na enerhiyang nakita nila ay isang malakas na energy technique mula sa ating Chad. Bahagyang na-tense ang ating bida at sinabing medyo, energy technique ito, pero hindi siya nagbigay ng malinaw na sagot. Sinabi ni Baldy na hindi niya maintindihan kung paano nagawang likhain ng Demon Turds ang ganitong klaseng nakakatakot na nilalang. Isa raw iyon sa mga pinakanakakapangilabot na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Tumugon si Yunming, baka hindi pa yan ang lahat. Kaya hiniling niya na dalhin ang lahat pabalik sa Alliance Headquarters. Narinig ito ni Baldy at Fatso, at gulat na gulat sila, hindi makapaniwala sa nangyayari. Nagtanong si Baldy sa ating Chad kung balak ba niyang pumunta sa punong tanggapan ng Demon Sect ng mag-isa. Samantala, sinabi ni Fatty kay Yunming na dahil napatumba na niya ang pangunahing puwersa ng kalaban, dapat na siyang makontento sa ngayon. Sa narinig, hindi alam ng ating Chad kung paano sasagutin ang mga nag-aalalang ito. Ipinaliwanag niya na ang halimaw na pagong kanina ay isang masamang espiritong hindi tinatablan ng normal na atake. Tulad ng nakita nila kanina, kailangan nilang gumamit ng energy techniques imbes na sword strikes upang talunin ito. Dahil dito, napagtanto nilang may isang tao sa Demon Sect na sapilitang lumilikha ng masasamang espiritu. Nadiskubre naman ni Fatty na maaaring marami pang nilalang tulad ng pagong kanina. Sa palagay ng ating Chad, hindi pa tuluyang nabuwag ang puwersa ng Demon Sect. Bukod pa rito, hindi pa nila natutukoy ang maliit na poison demon. Kung ito nga ay may kaugnayan sa Tang family, siya mismo ang dapat humarap dito. Sinabi ni Yunming na maaaring parang pabigla-bigla ang desisyon nila, pero sa ngayon, may butas sa depensa ng kalaban,
isang pagkakataong dapat nilang samantalahin upang makapagbigay ng matinding dagok sa Demon Sect. Sinubukan siyang kumbonsihin ng isa pa nilang kasama, ngunit pinigilan siya ni Boldy at sumang-ayon kay Yunming. Sinabi ni Boldy na bagamat walang duda sa kakayahan ng ating Chad, siya ang kailangang manguna sa Righteous Alliance. Kaya naman, dapat siyang mag-ingat at kumilos ng may matinding pag-iingat. Tiniyak naman ng ating Chad na susundin niya ang payo ni Boldy at babalik na may dalang magandang balita. Agad siyang tumakbo patungo sa punong tanggapan ng Demon Sect. Habang pinagmamasdan siyang umalis, sinabi ni Boldy kay Fatty na kahit sinabihan nila itong huwag nang pumunta, hindi rin naman ito titigil. Dagdag pa niya, marahil ay wala namang makakapagbanta sa buhay ng pinuno ng Alliance. Gayunpaman, hindi pa rin maalis ang kanyang pag-aalala, dahil hindi nila alam kung ilan ang Fire Realm Masters ng kalaban, lalo na kung kasama pa rito ang mismong pinuno ng Demon Sect. Sa kabila ng lahat, imbes na pagdudahan ang ating Chad, mas pinili nilang maghintay na may pananampalataya at ipanalangin ang kanyang ligtas na pagbabalik. Samantala, sa loob ng punong tanggapan ng Heavenly Demon, isang aso ang biglang tumahol, senyales na paparating na ang maliit na Poison Turd, kasabay nito, may lumabas na puting unggoy na tila naghahanap ng eksena, isang babaeng turd ang lumapit at binati ang unggoy. Sinabi niyang narinig niya ang tungkol sa kanyang malaking kontribusyon sa labanan, kaya't sa wakas, nagsisimula na raw siyang magmukhang isang tunay na disipulo ng Demon Sect. Ngumiti siya ng may panunuya at idinagdag na maging ang Poison Master, ang pinuno ng pamilya Yang, ay labis na natuwa nang marinig ang balita. Nang marinig ito, biglang pinagpawisan ng turd. Pagkatapos ng lahat, ang naturang Master ay siya na ngayong ama niya. Ilang araw ang nakalipas, kinabukasan matapos niyang maabot ang antas ng isang poisoner, ipinakilala ng babaeng turd ang unggoy sa pinuno ng pamilya Yang. Ang taong ito ay matagal nang sumusuporta sa Demon Sect, at mula ngayon, ipaglalaban niya ang kanyang posisyon. Sa pagkakataong ito, ipinakilala ng unggoy ang kanyang sarili bilang si Tang Mokhan at taus-pusong nagpasalamat sa proteksyon ng kanyang bagong ama. Sinabi ng pangit na turd sa unggoy na mula nang talikuran niya ang pamilya Tang, wala na siyang karapatang gamitin ang pangalang yun, balak niya itong ampunin bilang anak, kaya simula ngayon, tatawagin na siyang Yang Mokhan. Walang pag-aalinlangan, tinawag ng Linta na ito ang matanda bilang ama. Tuwang-tuwa naman ang matandang lalaki at sinabing hindi siya nagkaroon ng sariling anak, kaya natutuwa siyang magkaroon ng isang maaasahang tagapagmana. Sa kasalukuyan, nagpapasalamat si Mokhan sa pinuno ng pamilya sa pagtanggap sa kanya, kahit na pakiramdam niya ay hindi siya sapat. Ngunit para sa babaeng turd, nakakabagot ang kanyang sagot. Sinabi niya sa unggoy na ngayong nakamit na niya ang ganitong karangalan, siguradong gagantimpalaan siya ng pinuno ng sekta. Kaya tinanong niya ito kung ano ang nais niyang hilingin. Iniisip ng unggoy na humiling ng Divine Body Techniques, dahil labis siyang humanga sa body techniques ng Conan. Sa susunod, nais niyang sumali sa Pursuit Team upang makamit pa ang mas maraming tagumpay. Sang-ayon naman ang babaeng turd, pero sinabing masyadong pangkaraniwan ang Divine Body Techniques. Sa dami ng kopya nito sa kanilang aklatan, baka matapakan pa niya ito sa daan. Sa halip, iminungkahi niyang pag-aralan ang orihinal na Revere Blood Demon Technique. Narinig na ito noon ni Mokhan, ito mismo ang ginamit ng Heavenly Perverts Forces nang salakayin nila ang pamilya Tang. Isa itong demonic technique na nagpapalaya sa potensyal ng gumagamit, kaya't napapalakas sila ng maraming beses sa loob ng maikling panahon. Nagtanong siya kung hindi ba ito delikado, dahil kapag naubos ang panloob na enerhiya, tiyak na mamamatay ang gumagamit o kaya'y malulugmok sa demonic possession. Umiti ang payat na plastic at sinabing maaaring totoo iyon para sa isang karaniwang disipulo ng Demon Sect, ngunit natutunan na niya ang Immortal Demon Technique. Ipinaliwanag niya na kung pagsasamahin ang Revere Blood Demon Technique, na may panganib na ikamatay ng gumagamit, at ang Immortal Demon Art, na pumipigil sa kamatayan, magiging hindi kapani-paniwala ang resulta. Sa narinig, hindi makapaniwala si Mokhan. Samantala, kinagat ng babaeng turd ang kanyang labi sa pananabik, gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag pinagsama ang dalawang martial arts na ito. Samantala, sa Alliance Headquarters, abala si Barbie sa paghahanda para sa digmaan. Lumapit ang isa sa mga elder at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya.
Sinabi ni Barbie na sinusuri lang niya muli ang porma sayon ng kanilang hukbo. Nagpasalamat siya sa Elder, dahil sa mabilis nitong pag-aayos, mahigit 2,000 sundalo ang maaaring kumilos sa loob lamang ng ilang araw. Tinanong siya ng Elder kung sa tingin niya ay nagkita na ang pinuno ng Alliance at ang Demonic Master ng Conan. Umaasa si Barbie na hindi pa sila huli. Iniisip ni Barbie na kung matagumpay na mapagaling ng pinuno ng Alliance ang dalawang Daoist at maibalik sila sa labanan, magkakaroon sila ng kabuoang 6 na Fire Realm Masters. Ayon sa kanyang pagtataya, may 5 lamang na Fire Realm Masters ang Heavenly Pervert. Kaya kung mapapanatili nila ang kanilang puwersa, mababawasan ang bigat ng laban hanggang sa tuluyang makabalik ang ating Chad. Ang plano nila ay pigilan lamang ang Heavenly Pervert habang pinapalakas ang kanilang puwersa. Subalit, hindi nila alam na hindi lang matagal bago makabalik si Chad, babalik siya matapos gumawa ng isang bagay na yayanig sa buong Demon Sect, malayo sa lahat ng inaasahan. Sa loob ng punong himpilan ng makalangit na demonyo, pinupuri ng puting matandang demonyo si Puting Unggoy. Sinasabi niya na malaki ang naiambag nito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga sugo ng kaliwa at kanan. Dahil sa kanyang tulong, isang hakbang na lang at matutuloy na ang kanilang paglusob sa gitnang kapatagan. Nakaupo sa isang sherry na bumubuga ng dalisay na enerhiyang demonyo, ang maputing matanda ay nakatingin kay Unggoy. Dahil sa dakilang serbisyo nito, bibigyan siya ng gantimpala. Kaya tinanong niya ito kung ano ang nais niyang makuha. Habang nagaganap ito, unti-unting nalulugmok si Unggoy. Ito ang unang pagkakataon niyang makaharap ang pinuno ng sekta ng Privado, at malayo ito sa inaasahan niya. Pawis na pawis siya dahil sa matinding presyon ng demonyong aura nito, kahit hindi pa sinasadyang inilalabas. Sa nanginginig na tinig, sinabi niya ang kanyang kahilingan, ang tunay na bersyon ng Reverse Blood Demon Technique. Nabigla ang matandang demonyo sa narinig. Inulit pa niya ang tanong kung talagang ang tunay na bersyon ng Reverse Blood Demon Technique ang kanyang hinahangad. Saglit siyang nag-isip, bago sumandal sa kanyang higaan. Imposibleng nagkataon lang ito, wika niya. Ikaw na nagtataglay ng Immortal Demon Technique ay bigla na lang hihilingin ang Reverse Blood Demon Technique. Dahil dito, napagtanto niyang tiyak na ang babaeng demonyo ang nagsabi kay Unggoy. Posibleng sinabi nito na dahil may immortal na katawan si Unggoy, maaaring hindi siya maapektuhan ng backlash ng teknikang ito. Umiti ang matandang habang nakikinig, na parabang natutuwa sa likas na kuryosidad at kapilyuhan ng babaeng demonyo. Diretsahan ng sinabi ng matanda, walang bagay na tinatawag na tunay na bersyon ng Reverse Blood Demon Technique. Nang marinig ito, parang gumuho ang mundo ni Puting Unggoy. Ipinaliwanag ng pinuno ng sekta na mula pa sa simula, ang Reverse Blood Demon Technique ay isang teknik na gumagamit ng ilang acupoints upang paikutin ang enerhiyang demonyo at palakasin ang nakatagong kapangyarihan ng isang tao. Kung kaya mong isugal ang iyong buhay, tulad ng Immortal Demon, at gamitin ang lahat ng acupoints, doon palang magiging tunay ang teknikang ito. Napanganga si Unggoy. Hindi niya matanggap ang paliwanag. Pero ayon sa mga natutunan ko, hindi maaaring totoo yan. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, napansin niyang may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Ano man ang gawin niya, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Bigla niyang naalala ang sinabi ng babaeng demonyo, ito ang Heavenly Demon Technique. Sa harapan niya, muling nagsalita ang matanda, naguguluhan ka ba? Mas mainam na maranasan mo ito mismo. Pagsapit ng sandaling iyon, pumikit ang matanda at saka pinatunog ang kanyang mga daliri. Dali-daling nagbago ang katawan ni Unggoy, bigla itong namaga, bumigat, at nagsimulang sumakit ng matindi. Nakita ng matanda ang reaksyon niya at natawa, hindi kita ginamitang lubos, kung ginawa ko ito ng buo, tuluyan kang mababaliw, aniya. Ipinaliwanag niya na ang Heavenly Demon Technique ay isang kakayahang nagbibigay ng lubos na kontrol sa enerhiyang demonyo, kapag ito ay lubos na napag-aralan, nagagawa nitong kontrolin ang lahat ng enerhiyang demonyo sa paligid, isang kakayahang nagbibigay sa pinuno ng sekta ng kapangyarihang mamahala sa buhay at kamatayan ng bawat demonyo sa kanilang sekta. Ngunit may isang nakatakas, ang Immortal Demon, ang ginawa niya noon, pinwersa niya itong pumasok sa Berserker state sa pamamagitan ng matinding pag-overload sa enerhiyang demonyo nito. Ngunit isang bagay ang hindi niya inaasahan,
Sa halip na mawasak ang katawan nito, lalo lamang sumabog ang natatagong kapangyarihan nito, dahil dito, naging isang immortal na halimaw na hindi kayang kontrolin. Napalunok si Unggoy. Kung ganon, ano ang nangyari sa immortal demon? Alam niyang sinabi ng babaeng demonyo na pinatay ito ng kanilang pinuno. Tumango ang matanda. Oo, pinatay ko siya, pero hindi ko yun ipinaliwanag ng buo sa kanya. Sa dulo ng labanan, ginamit ng immortal demon ang reverse blood demon technique ng lampas sa dapat nitong hangganan. Dahil doon, napuwersa nitong gamitin ng labis ang kapangyarihan ng immortal demon technique, ngunit sa sobrang pag-abuso sa kanyang kakayahan, hindi na niya kinaya ang sarili niyang muling pagbuhay, at siya mismo ang sumabog at naglaho. Sa madaling salita, kung matutunan ni Unggoy ang immortal demon technique at ipupuwersa niya ang reverse blood demon technique sa hangganan nito, magwawakas siya sa parehong kapalaran. Yan ang tunay na bersyon ng reverse blood demon technique. Diretsahang sinabi ng matandang demonyo na hindi niya magagawang buksan ang lahat ng acupoints ng reverse blood demon technique ng mag-isa. Kung nais niyang magkaroon ng kapangyarihang katumbas ng immortal demon, kailangang dumaan siya sa parehong estado ng pagkabaliw na pinagdaanan nito. Ngunit para sa kanya, na hindi pa ganap na napag-aaralan ang immortal demon technique, maaaring lalo lang nitong pabilisin ang kanyang kamatayan. Gusto mo pa rin ba itong matutunan? Tanong ng matanda. Ngumiti si Unggoy. Parang isang asong sabik na lapain ang buto, buong pusong pumayag siyang matutunan ito. Sa isip niya, kung magpapalakas siya ng husto at makakapaghiganti kay Yunan, handa siyang isugal ang kanyang buhay kahit 1,000 beses pa. Nakangiwi siyang ngumiti, parang isang baluktot na omelet, saka sinabi. Ipagkaloob mo sa akin ang tunay na reverse blood demon technique. Ngayon, lumipat tayo sa Righteous Heaven Alliance. Malalim ang pag-iisip ni Barbie. Pakiramdam niya'y may kakaiba. Ang mga puwersa ng Dark Lord of Destruction na sumasalakay sa mga pamilya ng martial arts ay biglang gumagalaw sa hindi pangkaraniwang paraan. Sa kanyang isip, iniisip niyang maaaring nasugatan ang Heavenly Pervert sa laban nito sa Sword King. Ngunit habang nag-iisip siya, isang malakas na boses ang biglang bumalat sa paligid. May emerhensya. Tumingon siya at nakita si Yang. Anong nangyari? Bakit ka nagmamadali? Tanong niya. Mabilis na sumagot si Yang. Gumalaw na ang Heavenly Pervert. Sa narinig, napatunganga si Barbie. Para siyang naging isang matandang patay gutom na puno ng takot. Ang dahilan. Dahil sinakop na ng mga demonyong ito ang Shaolin. Isang lalaki ang nagtanong paano nila nagawang lusubin ang Shaolin. Sa tingin ba nila, ligtas sila matapos pakialaman ang isang lugar na nasa ilalim ng proteksyon ng imperyo? Nagbabala pa ito. Kung ipagpapatuloy nila ang kalupitang ito, hindi na lang ito magiging isang simpleng kasalanan sa martial arts, kundi isang pambansang krimen. Ngunit isang nakakainis na karakter ang tumawa. Talaga bang iniisip mong uunahin ng emperador ang paniniwala sa Buddha kaysa sa kaligtasan at praktikalidad? Bago pa matapos ng kalbo ang kanyang sinasabi, ginamit ng lalaki ang isang mas mababang bersyon ng Yunnan sword art, at sa isang iglap, napatay niya sila lahat. Natawa ito ng malakas. Walang darating para tulungan kayo. At kung sakali mang dumating sila, wala rin silang magagawa. Sa mapanlate na tinig, idineklara niya. Simula ngayon, walang munghing makakakita ng paglubog ng araw. Sa isang iglap, sumang-ayon ang kanyang mga tauhan, puno ng kasamaan sa kanilang mga mata. Samantala, gulat na gulat si Barbie. Hindi maaring makialam ang gobyerno sa mga usaping martial arts. Ngunit sa puntong ito, unti-unti niyang nauunawaan ang katotohanan, iniwan na ng imperial na hukuman ang Shaolin. Wala nang ibang magagawa. Tipunin ang lahat ng tropa. Kahit nahuli na tayo, kailangan nating pumunta sa Shaolin. Ngunit isang malamig na tinig ang tumigil sa kanya. Hindi mo maaaring gawin yan. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang figure, ang Swordmaster Hak Yunus. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasamang isang misteryosong tao, ang Sword Saint ng Mount Wuang. Tumingin ito kay Barbie at diretsahang nagtanong. Kasama ka ba sa alyansa? Kung gayon, hindi ka dapat magpadala ng mga tropa sa Shaolin ngayon. Nanlisik ang mata ni Barbie. Ibig mong sabihin, gusto mong iwanan namin ang Shaolin. Mabilis na sumagot ang lalaki, ngayon ay mas malakas na ang kanyang tinig. Hindi lang ang Heavenly Pervert ang gumagalaw ngayon. Pati na rin ang mga puwersa ng demonyo. Sa narinig, nanlaki ang mata ng lahat ng nasa silid.
Ipinaliwanag ng Sword Saint, 3 pamilyang demonyo ang sumusunod sa Heavenly Pervert, at silang lahat ay nagsimulang kumilos. Isa sa kanila, ang Shanwa family, ay inanunsyo na ang opisyal na paghahanda para sa dakilang digmaan ng matwid at demonyo. Samantala, sa panig ng mga demonyo, isang matandang babae ang nagsasali ng tsaa. Sa kanyang harapan, isang tao ang nakikinig habang ipinapaliwanag niya ang tungkol sa nalalapit na dakilang digmaan sa pagitan ng mga matwid at ng mga demonyo. Siya ang dakilang madam ng Shanshiwa family. Umiti siya habang sinasabing matagal nang hinihintay ng kanyang anak ang araw na ito. Kailangan niyang makamit ang karangalan upang mapahanga ang kanyang ama. Ang dakilang digmaang ito ang magpapasya kung sino ang magiging susunod na tagapagmana sa 3 batang Panginoon ng demonyong landas. Tumingin siya sa taong kaharap niya at tinanong, "Sa tingin mo ba, ang iyong anak ang may pinakamalaking tsansa upang maging Panginoon?" Ang matandang isang mata ay ngumiti. "Nag-aalala ka ba tungkol doon? Hindi ba sapat ang suporta ko bilang kanang kamay ng Panginoon?" Umiti ang matandang babae ngunit saglit na tumigil. Bilang isang ina, natural lang ang mag-alala. Gusto ko lang ng matapat na sagot, tumango ang isang matang matanda. Sa 3 batang Panginoon ng 3 pamilyang demonyo, ang anak mo ang may pinakamataas na kasanayan. Kung makakamit niya ang karangalan sa ekspedisyong ito, selyado na ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Nagduda ang matandang babae. Anong ibig mong sabihin? Ngunit napangiti ang isang matang matanda at bumigkas ng nakakatakot na sagot. Ibig sabihin, ang ganap na pagpuksa sa mga matuwid na sekta sa Shani, ang kanyang tinutukoy, ang tuluyang pagkawasak ng Wasan at Jannam sects, sa halakhak niya, isang madilim na hinaharap ang tila nagbabadya.